Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinan, kasama mo sa bawat laban, katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan, walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Demokrasya, kasama mo si Waldy Carbonell. Sa mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell. Mga kaibigan, kahapon, akin pong inimbitahan ang isang dugyot-dugyot supporter, DDS attorney Harold Respicio, sa isang collegiate debate. At sapagkat pareho naman po kaming dumaan sa kolehiyo, ang tawag po namin sa debating nito ay Lincoln-Douglas type of debate, na meron pong isang proposition at ang magkabilang panig ay papanig sa affirmative or negative. At ang pagtatalunan po dyan ay panay puntos, walang personalan. At ang akin pong gagamitin ditong wika, sapagkat may nagbalita sa akin na abogado daw itong si Respicio. Pero nung pinapanood ko yung kanyang talumpati sa Davao, mga kaibigan, nakakadiri. Hindi mukhang abogado. Mukhang isang desperadong gustong kumandidato ng senador siguro, o gusto lamang ipa-sponsor ang bahay niya sa Marco Polo Hotel diyan po sa Davao City. Nanggagalaiti ang kanyang mga litid sa liig sa pagpuri kay Sara Duterte. Ang tingin ko po dyan ay desperation. Masyadong desperado. Siguro yan ang talagang tatak ng Davao Duterte supporter. And totoong DDS ay Davao Death Squad, mga kaibigan. At sapagkat masyadong sumikat na yung DDS, Davao Death Squad, naging Duterte Death Squad. At sapagkat parang masamang pakinggan yung Duterte Death Squad, sapagkat inamin ni Duterte para biro, yun ang sabi ni Panelo, nagbibiro lang daw, na lahat ng sumusuporta sa NPA ay dapat ipapatay. Ang papatay dyan ay Duterte Death Squad. Sila, Atty. Panelo, mga kaibigan, nagumihanan, medyo nauubusan na sila ng mga salitang hyperbole, metaphor, mga patalinghagang English, at sinabi nila patalinghaga lamang yun. Kaya naging Duterte diehard supporters. Ano man yan, Davao Death Squad, Duterte Death Squad, or Duterte diehard supporter, pare-pareho pong pahamak yan, desperado. Sapagkat wala silang pagmamahal sa ating bansa. Bakit nila gustong maging pangulo ang isang napakabobo? Hindi naman po bobo si Sara. Napakabobong babae. Hinibali na yung babae. Sapagkat ginagalang po natin lahat ng babae. Hindi naman po tayo Duterte. Kaya lamang, ano ang kwalifikasyon? Ano ang kanyang maaaring yambag? Ano ang programa? Hindi niya nga alam yung NTF-LCAP. Harapan, tinatanong siya. Abay, tinatanong niya sa kanyang aid. Ano na ibig sabihin ng LCAP? Harapan, sinabi sa kanya. End local armed conflict.
local armed conflict, basta sabi niya, ang ating problema ay kabuhayan, kahirapan, at ating kalayaan. At dapat meron tayong plan A, plan B, plan C under a magnificent God. Napakabobo naman yan. Medyo wala siyang awa sa mga nanonood, nakikinig. Ang sakit sa tenga, nakakasakit ng ulo, at nagbumuka tayong lahat bobo. Siguro nga maraming Pilipinong bobo sapagkat paano nagiging popular sa survey yung ganyang klaseng kabobong tao. Hindi niya alam kung ano kanyang sasabihin. Hindi alam ano ang national program ng gobyerno. Yan pong LCAP. Ayan po ay red tagging. Na pag ikaw ay pinagdududahan na medyo makaliwa ka, dapat ikaw ay patayin. Ang sabi nga ni Duterte, pusila sa bisong. Alam po ba ninyo ibig sabihin niya? Bisaya yun. Napakabastos. Balilin daw sa ari ng babae ang mga suspect na baka makakaliwa o baka sumusuporta sa NPA. Napakabastos. At nagpalakpakan mga Bisaya, kahiya-hiya maging Bisaya. Kaya nga itong si Respicio na nagsasabing siya ay Ilocano pero lahat ng mga Ilocano ay boboto kay Sara Duterte, pasigaw niya pang sinasabi. Masyadong responsable ito. Ilocano ko, I feel slighted na para po bang binibenta ako ni Respicio. Hindi ko naman pinagbibili sarili ko. Hindi ko naman binibigyan ng presyo ang prinsipyo ko. Ako po si Walde Carbonell, hindi po ako Respicio. Inuulit ko, ang akin pong imbitasyon, huwag nang hamon. Ang aking imbitasyon na magdebate kami. Ipakalat niyo po itong episode na ito, i-share ninyo, mag-subscribe kayo para sa ganon, umabot sa kanya na meron nag-iimbita sa kanya ng Lincoln-Douglas type of debate. Collegiate debate lang po yan. Affirmative siya, negative ako. Ang proposition, resolve that Sara Duterte will be a better president for our country. E di affirmative siya, sip-sip naman siya eh. Nakakayang Ilocano to. Sabi nga ng mga kababayan ko kababain, tinudi na. Apo, kasla nga mangrurumen, dahito Ilocano nga abogado Respicio. Apo, kababain, siguro taga-or-oryab dahito Kung ano man po ibig sabihin niyan angkop yan kay Respicio, mga kaibigan. Or-oryab. Ang tawag naman sa akin noon, pagka naliligo kami ng hubot-hubad sa mga karayan, ang karayan, ibig po sabihin niyan ay ilog. Nay, sabi ng mga kababayan, agtiw-tiwatew. Medyo, hindi ko na po ipapaliwanag yan. Ganun pa man, inuulit po natin, from one Ilocano to the other, I am challenging Attorney Harold Respicio to a debate, a decent debate, collegiate debate, and we can do it in English, and we can make it as simple and understandable as possible. We do not have to deal on the hypothetical imperative of current politics or the categorical imperative as enunciated by Immanuel Kant. Ang atin lamang po ay simple lamang. Paano magiging matino na kandidato si Sara Duterte? Sagutin po ninyo yan bago kayo nangangarap ng pahamak na pangarap ninyong gagawin ninyong presidente ng isang napakabobo, mal-edukado, walang batasan, walang mabuting pag-uugali.
na Bisaya na kandidato. Hindi po tayo anti-Bisaya, ha? Tayo po ay matagal dyan sa Mindanao. Ako po ay naging dean ng college sa South Cotabato. Naging city councilor ko ng General Santos City from 1971 to 1980. Abay, lahat po na aking kasamang mga naging konsyal dyan, mga ex-mayor na kasama ko sa council, patay na. At nung tinatanong ko kung nasan yan, eh siyempre matagal ang patay yun, ikaw ang pinakabatang konsyal ng panahon mo. O nga naman, 24 years old ako, nung ako po ay nahalal bilang city councilor ng General Santos City. Kaya Mindanao, veteran po tayo. Kaya huwag dyan sasabihin ng mga Ilocano ay parang estranghero dyan sa Mindanao. Nabagamat siya raw po ay Ilocano, mananalo raw si Sara Duterte dito sa Ilocandia. At hindi totoo na mga Ilocano ay para kay Marcos. Hindi na po natin usapan si Marcos dito. Ang usapan natin dito ay kung ang Ilocano ba ay boboto sa matinong tao o hindi. O sila ay magmimistulang parang respisyo na makapagpabayad lamang ng kanyang hotel. Eh para na po siyang prostitute na binibenta ang kanyang sarili, kanyang pagka-professional. Eh siguro hindi professional to. Kung professional tong si Harold Respicio, makinig ka mabuti, Respicio. Eh kung professional ka, you are a professional prostitute of your profession. Yan. So again, I am challenging Attorney Harold Respicio to a debate, a decent debate in the tradition of Lincoln-Douglas debate, where there will be an affirmative, where there will be a proposition, where there will be a negative. I will take the negative side of any proposition as long as your proposition is about the madness of this political situation where people still consider having a candidate like Sara Duterte as a possible presidential bid. In our country. Ako po si Waldy Carbonell at sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China Alliance! Sa bawat tanong, may katotohanan. Sa bawat laban, may kakampi ka. Kawal ng demokrasya! Tinig na hindi natitinag, kasama mo sa bawat laban. Katotohanan ng sandigan. Waldy Carbonell! Kakampi ng mamamayan, tagapagtanggol ng bayan. Walang urong, walang iwanan. Dito, malinaw ang paninindigan. Dito, buhay ang boses ng bayan. Kawalang demokrasya.